May nakukulong ba sa utang? Ano ba talaga yung utang? Ano bang kailangan bago ka umutang? Ang utang, ibig sabihin, obligation. Ibig sabihin, may nagbibigay sa'yo ng pabor, dapat bayaran mo rin yung pabor na yan. Yun ang utang. Hindi yan utang na one way lang. Kasi iba yung utang, iba yung tinatawag na donation. Yan. Kailangan explain natin yan. Kasi yung donation, bigyan ka ng certain amount, for example, 1,000, 2,000, donation. Pagkatapos, tapos na. Thank you. Yun ang donation. Pag utang pinag-uusapan, nagbibigay ka ng 1,000, 2,000, 50,000 pesos, dapat mo bayaran yan. Kasi utang yan, hindi yan bigay. Iba yung bigay, iba yung utang. Kailangan explain natin yan kasi may iba dyan na pag umutang, makakalimutin na pag obligasyon ang pinag-uusapan. Ang matindi dyan, Kuya Mark, kung nangutang para ipangkain. Oo, ganun yan. Hindi, ang worst, may iba dyan umutang para ibayad sa ibang utang. Nako, recycled. Recycled. Ganun. Paulit-ulit. Number 1 na tanong ng ating mga kababayan, totoo bang makukulong, Kuya Mark, kapag halimbawa si Juan de la Cruz, hindi nagbayad ng utang at may threshold po ba o certain halaga ng amount na pag umutang ka ng ganito kalaki, automatic pag di mo nabayaran kulong at pag umutang ka ng ganito kaliit, okay lang. Pagbigay mo na. Ang issue dyan, MJ, isa lang. May nakukulong ba sa utang? May dapat bang idemanda sa utang at dapat ikulong sa utang? Sabi ng batas, kung may utang ka, you're only subject to civil penalties and interest. Hindi ka makukulong sa utang because it is guaranteed in our saligang batas. Sa ating constitution, nakalagay doon, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Ibig sabihin, hindi ka makukulong sa utang. Bakit may ganoon? Bakit may nakalagay doon that no person shall be imprisoned for non-payment of debt? That is for humanitarian consideration. That's why this is good news sa mga palautang. Kasi may iba dyan, tinatakot, sige, idemanda ka, ipapakulong kita kasi hindi ka nagbayad ng utang. Good news sa mga palautang, hindi po kayo makukulong kasi nakalagay po sa ating saligang batas, no person shall be imprisoned for non-payment of debt. Hindi ka makukulong kung hindi ka nagbayad ng utang. You're only subject to civil penalties. You're only subject to civil interest. Ibig sabihin, kung hindi ka nagbayad ng utang, baka magbayad ka ng penalties. For example, 5% per month, 2% per month, penalties, interest, 1% per month. Ganun ang babayaran mo kasi hindi ka nagbayad ng utang. Only civil liabilities. Walang criminal liability kung hindi ka nagbayad ng utang. Paano kung sa bangko ka umutang? Kahit sa bangko. Makukulong ka ba kung mag-umutang ka sa bangko? Hindi. You're only subjected to civil penalties and civil interest. Hindi ka makukulong kung hindi ka nagbayad sa utang kahit sa bangko man yan, kahit sa mga lending companies man yan, sa credit card man yan, hindi ka makukulong as a general rule sa utang. Oo, Kuya Mark. Kasi very clear ang ating saligang batas This is one of our constitutional right. No person shall be imprisoned for non-payment of debts. Pero ba't may mga nakukulong, Kuya Mark? Paano sila napupunta sa piitan? Hindi sila nakukulong dahil umutang. Nakukulong sila dahil sa panloloko. Iba ang palautang, iba ang estapador. Iba ang estapador, iba ang kawatan. I have to clarify this. Tatlo yun, ha? Tatlo yun, ha? Tatlong persona yun. Iba yung palautang. Ang palautang, umutang ka, tapos hindi ka nagbayad. Palautang ka. Iba naman yung estapador. Sinungaling. Nanuloko ng isang tao para kumuha ng pera. Ang tawag doon, estapador. Iba naman yung magnanakaw. Ibig sabihin, habang natulog yung isang tao, ninakaw niya yung wallet ng isang tao dyan. So, yun ang tinatawag na magnanakaw. So, iba ang magnanakaw, iba ang estapador, iba ang palautang. May niloko ko dahil sa pera. Makukulong ba ako kung hindi siya binayaran? O, yan. So, may niloko ako dahil sa pera. Ibig sabihin, kumuha siya ng kwarta through deceitful means, through fraudulent means. Ibig sabihin, estapa yan. So makukulong ka. Hindi ka makukulong dahil umutang ka. Makukulong ka dahil estapador ka. Iba yun. Kasi umutang ka, hindi umutang ka dyan in a good way. Ginagawa mo ang tinatawag na fraudulent means. Ginagawa mo ang deceitful means. Ibig sabihin, pagsisinungaling,
pambobola para makautang ka ng pera sa isang tao, yan, makukulong ka. Hindi dahil umutang ka or palautang ka. Makukulong ka dahil sinungaling ka at estapador ka. Paano ba halimbawa, Kuya Mark, ng mga modus based on your experience sa mga kasong yung hinawakan ng mga estapador para makakulimbat ng pera? Simple lang yan. For example, dito ka sa akin, MJ, mag-invest tayo dito. Ay, meron akong dyan, ha? May 10% per month interest, may 20%. Double your money in 2 months, double your money in 1 year, mga ganon. Mag-invest tayo dito sa may mga magandang mga negosyo, tapos wala palang negosyo, drawing lahat. Walang tinatawag na negosyo. Kung hindi, lahat salita lang, wala. MJ, bilhin mo itong bahay ko. Tapos hindi pala ikaw yung may-ari ng bahay. Sinungaling ka, kinuha mo lang pera ng isang tao. In that case, estapador ka. Kasi hindi ka umutang in a good way. Kung hindi, nanloloko ka ng tao para makakuha ka ng pera or kwarta. In that case, hindi ka lang pala utang, kung hindi, estapador ka. Alright, malinaw yun, Kuya Mark. So, ibig sabihin, makukulong ka hindi dahil hindi ka nagbayad ng utang. Makukulong ka dahil nanloloko ka ng tao para makakuha ka ng kwarta ng tao na yan. May nanghiram ng pera sa akin, Kuya Mark, halimbawa, pwede ba akong maningil ng interest sa perang inutang niya? Yes, pwede ka magkuha ng interest. But sabi ng batas, you can ask, for example, may umutang sa'yo, siningil mo plus interest. Yes, pwede. Provided that may stipulation na may interest. And that stipulation of interest must be in writing. Ibig sabihin, kung walang in writing, walang interest. Pag umutang ka na isang tao tapos not in writing, walang interest. Kasi very clear ang batas. Yes, pwede kang maningil sa mga taong umutang sa'yo. For example, umutang sa'yo ng 50,000 pesos, singilin mo ng 50,000 pesos. How about the interest na 1% per month? For example, 1% per month or 5% per year. Pwede. Provided that yung interest na pinag-uusapan ninyo, the stipulation about interest must be in writing. It means dapat may document na nakalagay doon na 5% per month, 3% per month interest para at least pwede ka nang maningil ng interest aside sa principal obligation ng isang debtor. O sa pang-interest pala to, paano yung 5-6? Walang in writing, verbal lang, naniningil ng interest kada buwan, Kuya Mark. Bawal yun. Kasi very clear ang batas. Ang stipulation with respect to the interest must be in writing. Clear ang batas dyan. Otherwise, kung walang interest na nakalagay doon, kung walang interest, dapat principal obligation lang ang dapat bayaran. Ano ulit? Bawal ang 5-6? Actually, bawal ang 5-6. Hindi naman yun legal yung mga negosyo 5-6 na yan. In fact, very clear ang batas. Pag mga utang-utang na yan, kailangan may permit yan sa central bank if you want to be a lending company. May special permit yan sa central bank. Hindi basta-basta ka magpautang na sobrang laki ang interest. Then second, with respect to rate sa interest, iba yung interest, iba yung tinatawag na rate of interest. Ibig sabihin, pag umutang ka, kailangan, kung gusto kang kumolekta ng interest, dapat in writing. Ang tanong, magkano? Paano kung ang nakalagay sa sulat dyan, may interest, pero walang nakalagay na rate kung magkano ang interest? We will follow the legal rate. Ano yung legal rate? 6% per annum. 6% lang per annum kung walang nakalagay. Pero pag may nakalagay na 12%, we will follow the written stipulation na 12%. But kung wala, we will follow the legal interest that is 6% per annum or 6% per year. Naku, marami pa namang 5-6 sa probinsya, Kuya Mark. Oo, yan. Kayo bawal pala yung ginagawa nyo lalo na kung maningil. Grabe. Kung nakaka-pressure. Worst, MJ, ang nagpa-5-6, hindi mga Pilipino. Ay, diba? Oo. So, Nakamotor. Nakamotor. But mahaba yung kuwan dito. Balbas dito. Tapos mangharas pa ng mga Pilipino. Don't forget, tapos wala pa mga permit diyan. Bawal sila magtrabaho dito kasi hindi sila mga Pilipino. Wala silang working permit as a foreigner. Tapos naningil na sobrang laki. Yun ang tinatawag ng mga 5-6 na mga ganyan. They advantage sa kahirapan ng mga kababayan po natin. And walang tinatawag na
permit to do that business, and that is really illegal. Nako po, mga kababayan, sa usapan naman, Kuya Mark, na magpautang ako, hindi naman pinag-uusapan yung rate ng interest. Magkano nga ba dapat kung singilin sa aking mga pinautang? Sabi ko nga, kung may stipulation as to the interest, but walang stipulation kung magkano ang interest, wala nakalagay 6% per year. Kung may nakalagay, we will follow the stipulation. Provided that yung rate na pinag-usapan should not be excessive. Should not be excessive. Hindi sumasobra na, for example, double your money in 1 month. Parang ganun, sumasobra na, pwedeng bawasan naman ng court yan. But kung walang stipulation sa rate, we will follow the legal rate, and that is 6% per year. Alright, may tanong si Sidro Matias ng Quezon City. Good morning, Kuya Mark. Nagkaroon po ako ng utang sa online loan application, pero lumagpas po sa Judith. Si Judith. Dati, good pair po ako. Pero kalaunan ay nahirapan po ako dahil po sa biglang taas ng interest na pinataw sa akin at hindi na po kuno po kayang bayaran. Ngayon, pinapadalan ako ng samot-saring text message ng pananakot gamit ang iba't ibang number. Imbes na may determinasyon ako magbayad, nawalan dahil sa inis niya, Kuya Mark, hindi niya raw sila pinapansin. Baka kasuhan pa rin po ba ako? Ano po ang kanyang dapat gawin? Sabi ko nga, walang makukulong sa utang, but you will be subjected to civil penalties and civil interest. Pero yung ginagawa ng lending company na palaging nagte-text kahit midnight, nagte-text, that is illegal. Yung sabi ng batas, pwede kang mangolekta, but it should be in a legitimate means. Ibig sabihin, bawal ang unethical means, bawal ang harassment. Yung ginagawa ng lending company na magte-text kahit anong oras, ang daming text ma-receive, may mga pananakot pa, that is illegal per se in the very first place. Kung maningil ka ng tao, should be